Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. Isang OFW ang minsan na namang nagpatunay sa pagiging tapat ng mga Pilipino. Ibinalik ni OFW Jason Castillo ang isang pouch na may Qatari Riyals 50,000 cash, iPhone at check na nagkakahalaga ng 200,000 Qatari Riyals na kanyang napulot sa isang kalsada sa Alcor. Nagtapos ng nursing si Jason at kasalukuyang nagtatrabaho siya bilang receptionist sa isang gym sa Alcor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, pakinggan natin ang kwento ng 3 sa 12 OFW mula sa Brunei na naging biktima ng contract substitution. Ipapakilala namin kayo kay Bong Reville, dating OFW na hindi naging maganda ang kanyang unang pag-alis, pero swinerte naman sa kanyang pangalawang pagsubok. At ipapasyal tayo ni Princess sa mga lugar kung saan pwedeng magpalamig ngayong summer. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Ang unang bungad po nila sa akin, kung meron akong 50,000, makakaalis din po agad ako ng Brunei. Sa aming mga kapatid at mga kababayan na nasawi ng Super Typhoon Yolanda, kasama niyo po ang Buhay OFW at ang Buhay OFW Foundation sa patuloy na pagdarasal para sa mapayapang pagbangon at muling pagsisimula. Patuloy po ang ating paglaban sa buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bukas po ang Buhay OFW Foundation sa mga nais tumulong. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa Buhay OFW Foundation. God bless us all at maraming pong salamat sa inyong lahat. The No Floods Mobile Flood Barrier, the most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Noong nakaraang linggo, inihatid namin sa inyo ang panig ng POEA sa issue ng contract substitution. Ngayong gabi, 3 sa 12 OFW na umuwi galing Brunei ang magkukwento sa atin ng kanilang mga pinagdaanan, simula sa kanilang pag-apply hanggang sa makarating sa Brunei. Panoorin po natin ang kanilang kwento. Tubong Kalawan, Laguna si Romel Maligaya. May asawa at 3 anak. Dati na siyang nagtrabaho sa Saudi Arabia. Sa kagustuhan na mas malaking kita, sinubukan niyang mag-apply sa Brunei. Nakakita ko sa internet ng apply papuntang Brunei, so sinubukan ko po. Dali-daling nag-submit si Romel ng kanyang application sa pamamagitan ng internet. Tinawagan nila ako na kung willing daw po akong makaalis agad ng papuntang Brunei, sadya daw po ako sa kanilang agency. Then yun po, kinabukasan nagpunta po ako sa kanila.
Then ang unang bungad po nila sa akin, kung meron akong 50,000, makakaalis din po agad ako ng Brunei. Kailangan, so naghanap po ako ng pera para makaalis. Ayon kay Romel, nagbigay muna siya ng 25,000 pesos pero wala umanong ibinigay na official receipt o resibo ang recruitment agency. Binigyan lang po nila ako ng resibo na 12,000 na nakalagay. Sabi ko, bakit ganun nga yung kuwan eh? Bakit ang resibo is 12,000? Eh, syempre, hindi naman maniniwala ang asawa ko nito pagka ganito. Ang at sinabi lang nila is, hindi naman namin kayo lolokohin. Basta ibibigay din namin to yung resibong to. Matapos maipasa ang medikal, madali namang nakaalis papuntang Brunei si Romel. Sabi nila is, ang service na gagamitin ko is bus. Then pagdating ko doon, yung truck po ba na 6-wheeler na nilagyan lang ng bubong na tolda. Tapos ang capacity niya is 19 na tao lang po dun sa truck. Kaya lang sumasakay po dun sa akin is halos 40 person. Kaya nagkuhan po ako dun sa amin, dun sa opisina na unsafe po yung mga tao. Pagka ganun po lagi ang kondisyon ng sasakyan. Bukod sa delikado ang kalagayan ng kanyang pang-araw-araw na transportasyon, hindi rin umano makatao ang kanilang tirahan. Yung bahay na tinitira namin is gawa lang po sa yero. Mainit. Tapos parang tambakan ng basura yung lugar. So dumating po kami doon. Paano, naglinis-linis po kami para dahil doon nga po kami titira. Ang problema naman po namin, sa dami po namin, meron po lang siya na 2 ceiling fan. Sa dami po namin, double deck po yung hinihiga namin. Yung ilaw, pagka walang saksakan kasi sa loob ng kwarto kasi bawal. Lalabas pa kami para doon magsaksak ng mga cellphone, yung magsasaing. Tapos po yung tubig namin, halos kuwan po kami. Mga 80 person po doon sa lugar na yon. Ang CR lang po is 2. Ang aga po ng pasok namin, so talagang mahihirapan po kaming nagising ng alas 3 ng umaga para sa ganong sitwasyon po, para lahat makapaligo, makapagsaing para may mabaon po. Pinagtiyagaan pa rin ni Romel ang ganong kalagayan. Pero pagdating ng araw ng sahod, hindi ibinigay ang kaukulang bayad sa kanyang pinagtrabahuhang overtime. Ang overtime ko po na 5 hours every day, hindi po nababayaran. So yung sa tuos ko po sa aking overtime, 800 plus po a month yung hindi po nababayaran sa akin, mas malaki pa dun sa pinirma kong sweldo. Kaya talagang makakapag-isip pong umuwi. Sa iba ko naman mga kasamahan, bilang kuwan nga po, nakakuwan sila sa akin ng reklamo, yung 380 nila, naging 350 sa kontrata nilang bagong pinirmahan. Pag-uwi ng Pilipinas, nag-file ng kaso ang grupo ni Romel sa POEA laban sa recruitment agency. Ngunit, mga ilang araw, nabigyan po ng suspension yung 1D. Pagkatapos po noon, may mga notice po na dumadating sa amin para sa hearing. Kaya lang po hindi kami makapunta kasi tapos na yung hearing bago namin matanggap yung notice. Kaya hindi po kami hindi nagtatanong rin paano kami makakapunta nito. Yung notice na dumating sa amin is late na. Halos 3 beses po sila nagpadala ng notice. Ganun po lahat. Late yung mga notice na natatanggap namin, tapos na yung hearing. OFW sa Israel ang ina ni Jefferson Roque, 26 years old, tubong Tarlac. Nais niya makatulong sa mga magulang at mga kapatid, kaya naisipan niya magtrabaho sa ibang bansa. Nag-submit po ako ng resume sa Peso, Lingayen. And then after ilang months po, tinext po nila ako na may hiring going to Brunei, cleaner's position po. Umattend si Jefferson ng orientation na pinangunahan ng recruitment agency. Parehong agency ang nagpaalis
kay Romel at Jefferson. Sabi po nila, yung overtime, pwede kayong bumawi doon. Yun po. Ma'am, bale, sabi nila, 380 yung sahod Brunei dollar. And then, yun ma'am. Tapos sabi nila, iba pa yung overtime. Kung pwede kayong kung may magtawag sa inyo na maglinis sa ibang bahay, pwede rin kayo parang part-time. Matapos ang orientation, hiningi ng agency ang passport ng mga nais mag-reserve ng slot papuntang Brunei. Dali-dali namang ibinigay ni Jefferson ang kanyang passport. Pero nung malaman niya na may babayarang placement fee na higit ang halaga kaysa sa kanyang sweldo, ay hindi na sana niya itutuloy ang pag-a-apply. Pero Kunin ko na po sa yung passport ko. Sabi po nila may charges na po ako, 5,000. Kaya pinag-isipan ko po ulit. Sayang naman po kasi yung 5,000 kung i-withdraw ko. kaya itinuloy na lang ni Jefferson ang kanyang application. Nangyari po, una po, nag-down po ako ng 10,000. And next month, June po yun. Sumunod po yung 20. Bale, lahat po yung naibigay ko 30. After nun, ma'am, kulang pa po ako ng 20. Sabi po ng agency, pwede ko po nung salary deduction, doon na lang po babawasan. Ayun po, ma'am, ang nangyari sa placement fee. Nag-request po kami ng resibo. Sabi po nila, that day po kasi orientation. Pagkatapos na lang ng orientation, sabi po nila. After po ng orientation, in-expect po namin bibigyan ng resibo, wala po silang binigay. Walang isang buwan at nakaalis si Jefferson papuntang Brunei bilang cleaner. Pero kagaya ni Romel, Hindi po nasunod yung $380 na sahod po namin. Tapos yung nakalagay po na comfortable accommodation tsaka transportation. Iba po yung nangyari po sa amin doon sa Brunei. Hindi po komportable yung tirahan po namin doon, transportation. At saka yung sahod po, pinapirma po kami ulit ng kontrata doon sa Brunei. Hindi po daw effective yung 380 dito sa Pilipinas, doon po sa Brunei. Kaya pumirma po kami ng 350. Yung nangyari po sa amin doon, halos di ka po makatulog ng 6 hours every day. Sa dami po ng lamok, wala pong kuryente. Ilang weeks po kaming nagtis na walang kuryente, walang ilaw, walang electric fan. At saka yung tubig po doon, halos madalang po na malakas. Halos mahina po lahat kasi yung CR po ng para sa Pilipino, dadalawa po. Marami po kaming Pilipino doon. Nagkakasya po kami pinagkakasya po namin yung dalawang CR. Everyday po yun. Kaya mahirap po yung sitwasyon namin po doon. Yung tuluyan po namin, bale made in Galba po siya. May mga bakal-bakal naman po kaso hindi po siya ganun katibay. Mga maninipis lang po yun. At pag umuulan po, minsan parang nayuyugyug po yung buong tirahan. Tapos, yun po, siyempre nakaka-alarma po kasi delikado po yung sitwasyon namin doon. Pag biglang may collapse, marami po kaming masasaktan doon. 26 years old at taga Ilocos Norte naman si Edsel Pagala. Dati na siyang nakapagtrabaho bilang factory worker sa Taiwan. Ay sabi nila ma'am, $380 Brunei dollar, tapos tiyempo overtime daw. Pagdating namin doon, 350, tapos overtime wala pa. Paano ka mag-overtime gigising ka po ng alas 3, maliligo, kakain. Tapos sasakay kami kay Kuya Ronel. Tapos sa uwian na naman po, mag-aantay ka po hanggang alas 9, alas 8, ano. Pag nag-overtime ka, mga alas 10 ka na uwi. Tapos magluluto ka pa sa gabi, wala ka ng tulog. 50,000 din ang ibinayad niyang placement fee sa agency at hindi rin siya binigyan ng kaukulang resibo. 10,000 po yung processing fee po, tapos nung malapit na pong paalis, 40,000 po. Bali, 50,000 lahat po. Madali yung trabaho pero yung mga sasakyan, mga higaan, mga pagkain po, laging sardinas po Wala ka nang, pagbibili ka, wala ka nang masasahod pag sahuran. Sa susunod na Sabado, panoorin po ninyo ang ginawang pagtulong ng ating mga kapatid mula sa tanggapan ng POEA nang inilapit namin sa kanila ang kaso ni Romel, Jefferson at Edsel.
The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamuli Dawen Hotel, Lawag City. Minsan nang sumubok magtrabaho abroad si Bong Reville. Ngunit, Kasi nga dito, nirecruit kami. Ay, nung pagdating namin, hindi sinunod ang kontrata. Kaya yun ang karamihan, kahit yun ang karamihan na problema ngayon sa atin doon kasi naiiba ang kung anong pinirmahan mo dito, tapos hindi pala yun ganun ang ano niya. Kaya hindi ko kinaya, bumuwi ako. dalawa ang kursong natapos ni Bong. Optometrist siya by profession. Meron silang 3 clinic noon at the same time, isa din siyang public servant. Counselor siya sa kanilang lugar sa Antipolo City. Kuya Bong, kung tutuusin, maayos naman yung buhay mo dito. Bakit naisipan mo makipagsapalaran abroad? Ang politics kasi hindi naman hanap buhay yan. It's service, tulong sa mga kababayan natin. Kaya talagang, isa pa, aside from that, yung business namin medyo nawawala dahil sa politics rin. Kaya minabuti namin, nag-usap kami ni Mrs. na talagang itry rin ulit. Kung maging successful, tuloy-tuloy. Pero pag hindi, balik ulit dito. Actually, ayaw ko talaga mag-OFW kasi dahil sa mga anak ko. Napakahirap doon. Sobrang hirap na andito pamilya mo tapos andun ka. Napakalungkot. Pero mas maganda lang ngayon dahil maraming Pilipino doon. Kaya minsan na iwasan ang lungkot. Dubai ang tinutukoy na lugar ni Bong. 3 taon na siyang optometrist doon. At gaya ng karamihan sa mga OFW, homesick ang naging kalaban niya nung una siyang dumating sa Dubai. Kuya Bong, kamusta naman yung naging buhay mo sa Dubai? Lungkot. Sobrang lungkot. Tsaka hindi mo magagawa yung magagawa mo sa sarili mong bayan, sa sarili mong lugar. Napakahirap. Oo. Pangit rin sabihin pero umiiyak ako. Oo. Hindi really talagang kahit ano sabihin ko, umiiyak talaga. Tumatawag kay Mrs. at umiiyak talaga ako. Ang ginawa ni Bong, ginugol niya ang kanyang oras sa kanyang trabaho. Kuya, paano mo pinaglabanan yung lungkot? Bahay, office, bahay, clinic lang talaga. Kasi pagdating mo sa bahay, pagluluto, kung off mo, maglalaba ka lang, maglilinis. Talagang bahay talaga kasi kagaya yung duty ko halimbawa, 3 o'clock ng hapon hanggang 12 o'clock. So pagdating mo doon, 1 o'clock, kakain ka pa. Kung wala kang magsasain ka pa, magluluto ka pa. Tapos siyempre makatutulog ka yung mga alas 3, alas 4. Tapos pagising mo, gigising ka, maliligo na lang, aalis na. Ayon kay Bong, pagdating sa field of optometry, wala namang pinagkaiba ang technology na ginagamit sa Dubai sa technology na ginagamit dito sa atin sa Pilipinas. Sa pakikitungo lang sa ibang lahi ka talaga kailangan mag-adjust. Ang difference lang doon sa mga tao kasi ibang mga foreigner yun at saka mga iba, hindi kagaya sa atin na iba-iba ang mga ugali nila kasi doon ang Dubai yata ay yung pinaka maraming tourist ngayon. May Russian, may Jordanian, may Pakistani, may Indian. Almost yata na andun na Syrian, kaya doon iba-ibang tao ang makasalamuha mo doon. Kaya iba-iba. Napakahirap. Pero sa practice natin, ay ganun na ganun din. Hindi na rin nakikita ni Bong ang sarili na magtatagal pa sa pag-a-abroad. Kaya ngayon pa lang ay pinaghahandaan na nila ng kanyang may bahay na si Marife ang kanyang pagre-retire bilang OFW. Ilang years mo pa planong mag-abroad? Actually, nag-usap na kami ni Mrs. na after mag-graduate yung 2 kong anak,
At pag natapos niya, babalik na ako. Supposed to be, gusto ko na umuwi kasi dito na lang mag-business talaga eh. So, ngayon, may nagsa-start kami mag-business. Mayroon naipon na konti at mag-start siya dito. Kaya sabi ko, pag natapos na yon, tapos natapos yung 2 years, 2 years more, uwi na ako dito. Kasi habang lumalaki na yung anak ko, hindi ko na nakakasama, kaya baka mamaya makalimutan na nila ako. Yun talagang ano ko eh, na kailangan makasama ko sila eh. Hindi naman kailangan talaga na marami ka pero basta masaya lang, kailangan makasama mo pamilya mo. Okay na, makakain ka kasi ang importante mapatapos mo na sila, mapatrabaho sila na para naman sa kanila eh. Kaya tapos na, sila na lang may konting business, gano'n na lang tayo. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. Sa pagpapatuloy ng ating OFW Family Bonding Series ngayong summer, samahan natin si Princess sa kanyang pamamasyal sa bayan ng Antipolo. Napakainit pa rin ang panahon, kaya bakit hindi dalhin ang buong pamilya sa Antipolo at magbabad sa mga naggagandahan resorts doon. Ang Bosay Resort ay matatagpuan sa Maridman Road, San Roque, Antipolo City. Ang Bosay ay may iba't ibang klaseng swimming pools. Meron silang Olympic-sized pool, infinity pool, therapy pool, a pool with a long slide, turtle pool, at ang nakakaaliw na disco pool. At syempre, ang first in the Philippines na storm wave pool. Kuya Ernest, ano yung mga attractions dito sa Bosay Resort? Bali, regularly, ang dinadayo talaga dito sa amin is yung aming storm wave pool na first in the Philippines. Yung bola kasi ay galing sa Belgium na kami yung unang nagkaroon ng wave ball dito sa Pilipinas. Tapos yung disco pool sa mga yapis naman. Meron tayo dun lights, disco, may DJ. So habang sumasayaw ka, nagsiswim ka, may DJ, may lights and sounds. And then yung infinity pool na latest pool namin, na dalawang pool na magkukonekta, may falls siya. Tapos para sa mga swimmers naman talaga, yung Olympic pool. Then yung para naman sa mga oldies, meron tayong therapeutic pool. Bali may water pressure siya para parang nagmamassage sa likod mo. Para naman ma-unwind ka, tapos ma-enjoy mo at the same time magsiswimming. Kuya Ernest, invite mo naman yung viewers natin. Iniimbitahan ko pong lahat ng mga kamag-anak ng mga OFW natin sa ibang bansa na magpunta dito ngayong summer sa Bosay Resort para naman ma-relax kayo, ma-unwind at ma-enjoy nyo yung summer dito lang sa Bosay Resort. Kung ang hanap nyo naman ay true mountain hideaway experience, pumasyal sa Boso-Boso Highlands Resort and Convention Center sa Sitio Cabadeng, Barangay San Jose, Antipolo City. Bukod sa swimming pools, meron din silang camping area, team building facilities, at iba't ibang sports activities gaya ng mountain climbing, hiking, basketball, at ang kanilang ipinagmamalaking 600-meter zipline. Malamig na panahon at sariwang hangin overlooking the deep Boso-Boso Valley kung saan matatanaw ang Sierra Madre Mountain Ranges at ang Laguna Lake. Boso-Boso Islands Resort and Convention Center is your heaven by the mountain. Tatang Felix, ano po yung main attractions po ng resort? Well, we have so many attractions here. First, we have a resort and convention center right in the middle of a forest, I would say, because you could see around there that
all around it's a mountain. Now, because of our height, we can even see Laguna Lake from here. Yes, you go out of the door during the daytime, you could see the lake. Kamusta naman po yung rates? Meron po bang special packages para sa mga summer OFWs? Well, here we have many special promo. In order to make more attraction, we try to put up anything new that will really attract visitors. We put up this wave ball, which creates a very strong wave, so that when you're in the pool, you are just like swimming in the ocean. And we have also zip line, and so many things that will make children especially enjoy. Kung premier private resort with a feel of exclusivity and luxury overlooking the fantastic view of Metro Manila ang trip nyo, pumunta na sa Mitaraza Resort. Ang Mitaraza Resort ay Mediterranean-inspired pero very homey and relaxing ang atmosphere. Miss Marites, ano pong ibig sabihin ng Mitaraza? Mitaraza, actually, it's a Spanish word meaning my terrace. Ilang years na po ba ang Mitaraza? Yung Mitaraza started 2 years ago. Actually, to be exact, May. So, magto 2 years na siya this May. Kamusta naman po yung business? Well, business is good. There's a big potential na makapag-expand kami. And there's a tawag nito, growing demand ng mga leisure and resort venues dito sa Antipolo. Kasi madami ang, especially pag bakasyon, di ba, tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa family, parang kalagang banded tayo sa mga family natin to spend time together, like, lalo na bakasyon na ngayon, walang pasok. Ano pong ibang pwedeng gawin dito sa Mitaraza except po sa swimming? In Mitaraza, aside from swimming, you get to enjoy the, overlooking view. And you'll even be mesmerized by the sunset and the city lights at night. And aside from that, yung amenities that we have, it's a 2-story villa, Mediterranean villa with 3 bedrooms, and then that can accommodate for about 30 persons, air-conditioned siya, complete beddings, may hot and cold shower, may cable TV, may Wi-Fi, pwede kayong magluto dito, free use of the gas range, the rice cooker, videoke, ihawan, may ref, may water dispenser. There's plus the spacious ground that we have, that's almost 3,000 square meter lot. Guests have enough space to do their outdoor activities, especially yung mga nagti-team building dito. Tsaka strategically located kami wherein madaling puntahan, just near Inari Center. Plus, we offer massage services upon request. Okay. Mapagmamalaki ko lang, yung Mitaraza, madaming akong feedback, magandang feedback na naririnig na maganda, kakaiba. Madami rin nagsasabi na sa high-end daw kami. Kasi minsan pag mag-google sila, nasa high-end resort po ang Mitaraza. Ang maganda rito is this is a private resort. May view pa, yung overlooking view na talagang relaxing. Meron po ba kayong special packages para po sa ating mga OFWs? As of now, since this is summer and peak season, yung rate namin is still the same. Like we have the day slot from 9 a.m. till 5 p.m. that is 16,000. We have the night slot 7 p.m. until 7 a.m. 18,000. And yung straight slot namin na 22 hours, 9 a.m. till 7 a.m. or 7 p.m. till 5 p.m. that is 30,000 for a maximum of 30 persons. Excess will be charged 200 per head.
Pero pag meron namang diyang OFW na, sabihin lang niya talagang OFW siya, pakita niya sa akin yung passport niya kararating, I might give him or them discount para at least meron akong special package for them. Sa mga OFW, lalo na sa iba't ibang bansa, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo pong magkaroon ng bakasyon dito sa Miterasa. The No Floods Mobile Flood Barrier, the most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Taunang pagbibigay ng dates ng Kingdom of Saudi Arabia sa Pilipinas ay muli na namang naganap. Nagbigay ng 100 metric tons na pressed dates ang Saudi Arabia sa Pilipinas bilang espesyal na regalo ni Saudi King Abdullah bin Abdulaziz. Ibinigay ni Saudi Ambassador to the Philippines Abdullah Al Hassan ang date sa mga officials ng National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Red Cross at World Food Program sa isang simpleng seremonya na nasaksihan ng ating Buhay OFW. Naroon din po ang Director of Saudi Ministry of Finance, Mr. Fad Al Munif, ang Director for Gulf States of the Middle East and African Affairs of the Department of Foreign Affairs, Director Eric R. Aquino, at ang mga kaibigan nating Saudi officials ng Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia to the Philippines. In the name of the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, we are extending our heartfelt and profound thanks and gratitude to the host of Buhay ng OFW, Ma'am Marisa Dilmar, for maintaining his strategic partnership with us, particularly with the issues concerning OFWs in the Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, Ma'am Marisa. Saksi ang Buhay OFW sa pagtanggap ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ng ISO 9001 2008 certification mula sa Certificación International Philippines Incorporated. Ito ang naging focus ng pagdiriwang ng OWA ng kanilang ika-32nd founding anniversary. Nakiisa sa nasabing selebrasyon sa Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos. Ang ganda po ng kanilang theme, tuloy-tuloy ang kalidad na serbisyo. Highlighted by the issuance of the ISO certification for 16 processes. Inaasahan natin na itong pinaghirapan nyo, isa ito sa pwede natin sabihin na ito po ang maliwanag na sistema. Kung ang ating pagkukulang ay talaga napakaliwanag, wala tayong dapat gawin, kundi akuin agad at ayusin. Pero kailangan din natin i-educate sa ganitong proseso ang ating mga kliyente. Dahil ito po ay para sa kanila. Ang pagkakaroon ng ISO 9001 2008 certification
ay isang hamon para sa pamunuan at mga kawani ng OWA na ipagpatuloy at lalo pang pagbutihin ang kalidad ng serbisyo para matugunan ang pangangailangan at lalo pang mapagsilbihan ang ating mga overseas Filipino workers. Ang taon tayo naghirap, kasama na yung pagtatalo, no? Tambuhan, at may nag-walk out, minsan. Pero tingnan naman ninyo ang naging bunga. After 2 years, we have our ISO certification. I would like to thank the ISO team and the rest of the OWA family for making this possible. Sakop ng certification ang mga sumusunod na proseso: repatriation assistance and post-repatriation services, membership verification process, death benefit process, Arabic language training and culture, familiarization for household service workers, at education for development scholarship program process. Sa resulta ng survey ng Social Weather Station noong Disyembre noong nakaraang taon, ang OWA ang lumabas na pinakamatulungin na ahensya ng pamahalaan para sa overseas Filipino workers. Sa susunod na Buhay OFW, samahan niyo po kami sa aming pagdalaw sa tinaguriang Queen City of the South, ang Cebu City. At sama-sama nating tuklasin ang naghihintay na opportunities para sa ating mga mahal na overseas Filipino workers. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon at serbisyo, anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Davis, Paint Reinvented. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,